Okay, mga kasama, nasa linya ho ng ating komunikasyon, makakausap po natin si spokesperson ng kapatid. Ito po ay families at friends ng mga political prisoners. Si Ma'am Fedis Lim. Magandang hapon po, si Radyo Man Lourdes po ito. Magandang hapon, Lourdes. Ma'am, diretso na ho ako. Sabi ho kasi ni Senador Cayetano, kinukonsidera niyang political prisoners sina Senador Estrada, Marcoleta, and etong nagtatago na si Senador Bato de la Rosa. As a family ng talagang lehitimong political prisoners, ano pong say po ninyo rito, ma'am? Oo, kayo na rin yung nagbanggit ng pinakamahalagang salita, legitimate. Hindi lehitimo kahit hindi sila pumapasok sa mismong legal definition ng political prisoner, yung mga binanggit ni Senator Cayetano, no, na sina Senators Marcoleta, si Jinggoy Estrada at yung iba pa. Sila actually ay humaharap sa mga matitinding kaso ng pang-aabuso ng kanilang otoridad bilang government officials. At ito yung mga malinaw na kaso na kinakaharap nila na ito lahat ay patungkol sa plunder at saka sa corruption or sa maikling salita, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sabi ho kasi ni Senador Cayetano, maikukonsidera kasi nga raw po sila ay hinahabol ng gobyerno sa kanilang pagsasalita, pagsasabi ng katotohanan, ka-question sa ginagawa ng gobyerno. Hindi natin sila maaari i-consider na political prisoners dahil yung ginagawa ni Senator Cayetano ay pag-twist, no? Binabaliktad niya kung ano ang katotohanan tungkol dito sa mga kaso na kinakaharap. Gaya na nga na nabanggit natin, merong malinaw na plunder and corruption cases. Itong sa kaso lamang ni Senator Jinggoy, ikatlo, nakailang beses na yan, labas-pasok sa kulungan at lahat ng kanyang kaso ay tungkol sa pagnanakaw dito sa kanyang mga hinahawakang projects. Ang pinakahuli nga, ito mismong flood scam na ngayon nakakaharap na naman tayo, no, lahat dito sa mga malakas na ulan, na ito ay malaking kasalanan sa mamamayang, sa ating lahat, no, na hindi natin pwedeng ikonsinte yung ganitong pagbabaliktad o pag-twist ng katotohanan. Tungkol sa ano ba talaga sila. Sila ay hindi political prisoners. Ma'am Fedis, ano ba, para sa mga nakikinig, lalo na ho yung mga kabataan, ano ho ba ang maikukonsiderang political prisoner? Ano ho ba, paano ka matatawag na isang political prisoner? Okay, ang mga political prisoner ay ito ang mga tao na tumitindig, hindi para sa sarili, kung hindi para sa iba, para sa mamamayan, para sa bansa. Ngayon, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, hindi bago ang salitang political prisoner. Bakit? Kasi mismo ang ating pinaka-foremost national hero, si Jose Rizal, ay political prisoner at siya ay napatay bilang isang political prisoner sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta, at siya ay binansagang bilang isang subversibo dahil lamang siya ay tumayo, tumindig, nakipaglaban para sa bayan at hindi para sa sarili. Wala siyang kaso ng korupsyon. Hindi gaya ng kinakaharap ngayon nitong mga senators na sinasabing tinitwist, no, ni Senator Cayetano itong kaso ni na Senators Jinggoy at Marcoleta. Ma'am Fedis, bakit sa tingin nyo ito ang ginamit na termino ni Senator Cayetano? May special ba na pagtrato kapag political prisoner? Wala. Alam nyo, in fact, mas matindi, mas mahigpit,
mas mapaniil pa ang kalagayan ng political prisoner kung ikukumpara dito sa naging special treatment kina Senators Marcoleta at kina Jinggoy. Halimbawa, no, yung mismong media na nga ang nag-alert sa amin na mula nung siya ay mapatawan nung kanyang arrest warrant, hindi siya agad kinulong, pero diniretso pa siya sa hospital. Kinailangan pa na tumindig ang Sandigan Bayan para magkaroon ng medical check-up si Senator Marcoleta para malaman kung ano ba talaga ang kanyang kalagayan. Yung pala, wala namang matindi para siya ay manitili ng matagal sa hospital. So tingin niyo po, ma'am, bakit itong terminong ginamit niya dito sa kanyang mga kasamahan? Kasi pilit niya pinatatagpan. Merong cover-up na gusto niyang gawin. Lihisin yung issue dun sa totoo. At yung totoo, sila ay pinagbibintangan bilang kawatan, bilang magnanakaw, na actually nakakahiya dahil imbis manungkulan, magsilbi sila sa kapakanan ng bayan, ang ginagawa nila ay opposite. At yung yung mismong ito, yung hablas sa kanila na nagnakaw sila noong pondo na dapat inilaan para sa flood control. Ito, dito kina Senators Jinggoy. Ito naman kay Senator Marcoleta, yung hindi pag-report ng maayos tungkol sa kanyang campaign funds na kinuha na lang niya lamang at wala siyang ginawang malinaw na filing sa ilalim ng COMELEC regulations. Ma'am Fedes, kung meron lang po kayo sa inyo pong data, ilan po ang nasa talaan nyo na ikinukonsiderang political prisoners? Okay, dun sa current list ng karapatan na siya ang nagsagawa ng documentation nationwide, mapasok sa around 560. Sa listahang ito, hindi kasama dyan itong mga nabanggit na mga senators ni Senator Cayetano. Ngayon, ang malaking pagkakaiba, ang mga political prisoners ay halos lahat sila ay mahihirap at saka kasama din dito yung mga hinuhuli sa mga militarized areas sa countryside. In fact, kabilang na rin ngayon dito, kaya magiging 569 yan, itong mga hinuli na kabataan na nagprotesta noong SONA nitong Lunes. Okay, linawin ko lang po sa 500, ito po yung mga nakakulong na. Yes, lahat yung sila 60 ay nakakulong. Yung 69 po. 569, yes. Tama ho, 569? Kasi ngayon, sinasama na namin yung bilang ng mga nakakulong pa rin na hindi nirelease ng PNP na sumama doon sa protesta, doon sa SONA nitong Monday. At ito pong mga nahuli linawin ko rin, yung mga nahuhuli sa mga nag-paint, nag-vandal at kasama ho sa mga rallies ay ikinukonsiderang political prisoner. Yes, why? Kasi nahuli sila in the course of the exercise of freedom of expression. Nakasama dito yung pagtindig, bilang sa kanilang karapatan na manindigan, magsalita tungkol sa nakikita nilang kalagayan ng bayan. Ito ay hindi pansariling interes. Kakaiba dito kina Senators Marcoleta at kina Jinggoy. Yun ang malaking pagkakaiba. Yung hindi sarili pero para sa nakararami. Yun ang pagkakaiba ng mga hinahabla sa kanila. Ma'am Fedes, ano po yung inyong mensahe sa ating mga kababayan? Baka may mga nais pa ho kayong ipahayag. Maging mapagmatsyag tayo, manood tayo. Ngayon, merong impeachment hearing para maliwanagan tayo. Ano ba ang totoo? Ano ba ang hindi? Ano ang tama at ang mali? Ang pagnanakaw, kahit saan man yan, maging kahit sa sarili nating karanasan, lalo na sa level ng bayan,
ito ay mali. Kaya ngayon, ito ang nagde-define ng malaking pagkakaiba o distinction sa pagitan ng tunay na political prisoner na tumitindig para sa bayan kaya sila ay ikinulong. Ma'am Fedes, maraming salamat. Mabuhay po ang kapatid. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Yes, marami rin salamat Lourdes at sa lahat. DZXL